Okay, so yung last couple of meetings, ang diniscuss natin ay tawag dito, calculus of variations. Okay? Dun sa calculus of variations, nag-describe tayo nung tinatawag na functional. Okay, and basically, ang ginawa natin is to solve for the functional first. Solve for the functional first, we need to find the function f, di ba? And then, syempre yung function f ay magdedepende sa system. And then, i-integrate natin yung function na yun to solve for the functional j. And then, i-minimize natin yung j. Okay, with respect to yung parameter na alpha. Okay? Tapos, yung technique na yun ay gagamitin natin dito sa next topic, which is now topic dun sa chapter 7. Okay, and itong topic sa chapter 7 is about Hamilton's principle at saka Lagrange equation. Okay, so itong Hamilton's principle ay isa sa mga powerful na methods in solving tawag dito, in solving classical mechanics problems. So, for example, paano nyo i-solve yung trajectory ng isang object na nagta-travel on the surface of a sphere, for example. Okay? Or halimbawa, meron kayong cone at i-determine nyo yung trajectory din ng object dun sa cone na yun. So, trajectory meaning yung position tsaka kanyang velocity. Okay, so makikita natin na kung gaano ka-powerful yung method na to. Kasi by applying this method to various systems, we basically end up with just a set of equations na anong tawag dito, which will turn out to be some tawag dito. Yung set of equations na yun ay magiging parang mathematical na lang yung treatment. Purely mathematical na lang yung treatment. Algebra actually. Algebra yung treatment. Okay? So, syempre, ang pinakamahirap is always to set up yung equations. Kaya yun naman talaga ang, actually, nandoon yung physics. So, yung basic principle, ang idea dito, so yung dinidiscuss natin is Hamilton's principle. So, sa Hamilton's principle, ano na tayo? Okay, so sa Hamilton's principle, reserve pa dyan. Hamilton's principle is stated as follows. Okay. Sulat ko pa ba? May tawag dito? Meron naman kayong ano? Sige na nga. Baka bagsak nyo ako sa evaluation. Kasi... Ha? Along which... Of all the possible paths along which a dynamical system may move from one point to another, within a specified time interval. Yeah. Specified time interval consistent with any constraints. The actual path followed is that which minimizes actual path followed is that which minimizes the time integral of the
difference between the kinetic and potential energies. Okay, so tingnan natin kung anong intindihin natin ito ng konti. So of all the possible paths along which a dynamical system may move from one point to another within a specified time interval. So basically dito makikita na natin na gagamitin natin yung diba? Calculus of variations. Kasi maraming possible paths to move from one point to another, pero pipiliin natin yung extremum path. Pero ano yung extremum path? So the actual path followed is that which minimizes the time integral of the difference between the kinetic and potential energies. Okay, so nag-discuss natin yung time integral before, specifically dun sa isang example, yung Fermat's principle, di ba? Or yung dun sa Snell's law. Di ba? Yung last example din discuss natin last time. So ang ginawa natin dun is minimize natin yung time and para makuha yung Snell's law, para mag-derive yung Snell's law. Pero yung bago dito is unang-una yung consistent with any constraints. Okay? Nako. Sandali lang. Hindi ko pala na-share to, so makikita nyo lang yung pangalan ko. Buti lang isang slide pa lang tayo. Okay, so ang bago rito siguro is yung consistent with any constraints. So ano ibig sabihin ng constraints? So yun nga, di ba, meron kayong hemisphere, tapos maglagay kayo ng object doon. Kung gusto nyo pag-aralin yung trajectory ng object, pwede nyo gamitin itong Hamilton's principle, pero note na yung trajectory niya is dictated by the surface of the object. So yun yung isang constraint. So hindi siya basta-basta malalaglag. Pag mamaya makikita natin isang example na meron kayong cone, tapos merong tawag dito object na lalagay dun sa cone, tapos titignan nyo rin yung trajectory ng cone. So yun, meron din constraint. Okay? And marami pa kayo siguro may isip na na examples related to that. And yun yung isa sa mga skill na kailangan yung ma-develop, okay, when using Hamilton's principle, yung identification ng constraints. Okay? Second, the bago sa inyo is yung use ng kinetic and potential energies. Okay, now ang kinaganda ng paggamit ng kinetic at saka potential energies ay itong mga quantities na to ay scalar quantities. Okay, and alam naman natin if you work with scalar quantities, mas madali lahat ng mathematics, right? So, ang idea dito is we only need to determine kung ano yung kinetic energy ng system at saka potential energy ng system. And then, from there, solve for yung extremum. Okay, or yung extremum that leads to the corresponding to the minimum path length. Okay? So, basically yun yung idea. Okay, so in mathematical notation, okay, ang Hamilton's principle is written as the derivative from T1 to T2 of the difference between the kinetic and potential energy. Okay, and to minimize that, kailangan nating kung i-set yung derivative na yun to 0. Of course, yung kinetic energy dito, alam natin ang kinetic energy ay dependent sa velocity. So, kinetic energy is dependent sa velocity. Okay, and yung potential energy ay typically dependent sa position. Right? Okay. And ang gagawin din natin is itong quantity na to, we are going to define this as L. Okay, so ang L is the difference between the kinetic and the potential energy. And yung L, makikita natin, will be dependent on both xi at saka xi dots. Okay. So that, okay, ang idea is, meron tayong ganitong equation from derivative from T1 to T2 ng L xi
xi dots, okay, dt. And dito makikita nyo na medyo familiar na yung itsura, di ba? Kasi ito yung basically equation ng calculus of variations. Right? Okay, so ang gagawin natin dito is to solve for L. Contrary din sa mga ginagawa natin before, we are solving for F, pero yung F, kinukuha natin dun sa, tawag dito sa, well, basically, kung ano yung problem. Dun sa last 4 examples na discuss natin last time, puro sila mga positions. Pero dito, yung L which is now, yung F which is now L, is just the difference between the kinetic and potential energy. Yun lang yung kailangan yung hanapin. Okay? So kung i-compare natin to ngayon with yung dito F na ginamit natin last time, y, I, x. Mabibitin ako sa space. Sandali. Ngayon so compare with delta x, x1, x2 ng f, y of x, yi of x, yi dots of x, and then syempre x and dt, set natin equal to 0. Okay, naalala nyo ba yung Euler equation? Ano yung Euler equation dito? So, partial with respect to f, di ba? Partial ng f with respect to y minus dt, di ba? Time derivative ng partial with respect to f ng y dots. Y prime, sorry. Y prime. Okay, y prime. Okay, at yan ay equal to 0. Now, kung titignan natin yung analogy between yung dun sa taas, yung L at saka yung F. So pwede tayong gumawa ng Euler equation. So partial ng L with respect to xi minus d dt partial ng L with respect to xi dot equal to 0. Okay, now note merong subscript yung dependent variables or independent variables. Okay, yung subscript na yun can mean 1, 2, 3 and later makikita natin na these refer to generalized coordinates. Okay, so we will not be limited to just single coordinate pero to solve problems like this gagamit tayo ng generalized coordinates. Okay, so ngayon itong set of equation o yung equation na yan ay tinatawag na Lagrange equations of motion. Okay, itong L is called the Lagrange function. Okay, or Lagrangian. Okay. Okay. Sara yung pinto. Sa akin yata dumidiretso yung breeze. So, any questions so far? Okay, siyempre, example, mag-ano tayo na example. So, sige, copy nyo muna. Okay na? Previous slide. Ibay nyo, walang nag-drop sa inyo. Ha? Walang nag-drop sa inyo. So, wala pa akong sa Ha? Oh, hindi lang ikaw.
Wala pa akong nasi-checkan dun sa... Ilang yun. Inaano ko yung sarili ko na ano, anong tawag dito, na mag-react eh. Kinokondisyon ko yung sarili ko sa reaction video. Okay, so simple lang na, na example. So halimbawa, tignan natin yung one-dimensional harmonic oscillator. Okay. Okay, so sa one-dimensional harmonic oscillator, ano yung, di ba ang kailangan natin is kinetic energy and potential. Okay, so anong kinetic energy ng one-dimensional harmonic oscillator? One half mx dot squared. Di ba? Very simple. Ano ang kanyang potential energy? One half kx squared. Diba kasi ano naman siya? Ang tawag dito. Essentially spring siya. Oscillator siya. Oh, anong Lagrangian natin ngayon? T minus u, so equals to 1 half mx dot squared minus 1 half kx squared. Ngayon, i-apply na natin yung equation of motion. So, ano to? Anong tawag dito? Ano yung mga independent variables natin? X at saka x dot, right? So, yung una is partial ng x, L with respect to x. Anong partial ng L with respect to x? Negative kx. Okay. And then, yung pangalawa ay partial ng L with respect to x dot. Ano naman yan? mx dot. Diba? And yung derivative nito with respect to time ng partial ng L with respect to x dot ay m mx double dot. Di ba? Oh. Di ba kasi yung dot is time derivative, right? Okay. So pag sinulat natin yan, minus kx minus mx double dot equal to 0. Or mx double dot plus kx equal to 0. Ba familiar yung equation? Okay, so ito yung equation of motion for the harmonic oscillator. Okay, and that was derived from the Lagrangian, from the kinetic and potential energy. Okay. Okay. Magdadagdag pa ako ng isang slide o dalawa siguro. Okay, so ang tignan naman natin ngayon ay plane pendulum. Okay. So for the plane pendulum, ganito yung for the plane, dito na nga. For the plane pendulum, ang itsura ng ano na yan, ng system is ganito, di ba? So yung pendulum na ganyan, and then ito, yung theta, okay, and yung tawag dito, yung string na yan ay merong length na L. Okay. So, naalala niyo ba yung kinetic energy? One half m. Okay. Sige. Well, sige. Kung hindi nyo maalala, siyempre mag-start kayo sa mv squared, di ba? Pero siyempre kailangan nyo i-relate yan dun sa theta at saka sa L. Right?
Paano related yung V sa theta at sa L? So, V is equal to, kasi essentially rotation yan, di ba? Rotation yan ng motion. Kailangan i-relate sa L at saka sa theta. L, balik pa tayo sa ano. May path siya na tatahakin, di ba? Yung path na yan, tawagin nating S. Okay. Paano natin ma-compute yung path na yan in terms of L and theta? Ha? Meron kayong circle. Di ba? Tapos ito yung theta, ito yung arc length, at ito ay L. L theta. Di ba? Ayan o. Ito yung circle nyo, hindi lang natin binuo. Ito yung L, and then ito yung arc. Basically, yan yung arc length. Di ba? Di ba? Okay. And pag kinuha natin yung derivative ng S with respect to time, syempre yung length hindi naman nagbabago habang umiikot siya, di ba? So L theta dot. Okay? So ito ngayon ay 1/2 M L squared theta dot squared. Okay. Okay, and then yung potential energy. Nalala niyo ba? MGL 1 minus cosine theta. Okay. Okay, so anong Lagrangian? T minus U. So equal to sa 1/2 ML squared theta dot squared minus MGL 1 minus cosine theta. Okay. Anong tawag dito? Anong dependent variables natin? Independent variables natin. Theta at saka theta dot. Okay, good. So, syempre, kukunin natin ngayon yung derivative ng L with respect to theta muna. Okay, anong ano niyan? Anong result dyan? So, negative MGL sine theta. Good. So, partial ng L with respect to theta dot naman, ML squared theta dot. Okay. And then yung derivative with respect to time ng partial ng L with respect to theta dot, ML squared theta double dot. Okay, so partial ng L with respect to theta minus derivative with respect to time ng derivative ng L with respect to theta dot equal to 0 dapat. Tama? So mangyayari is minus MGL sine theta minus ano yun? ML squared theta double dot. ML squared theta double dot. Theta double dot equals 0. Okay, or pag multiply natin everything by -1 and mag-cancel tayo ng terms, anong pwede natin i-cancel dito? So, cancel yung M, cancel yung L, yung isang L. Okay, and then so meron tayong theta double dot plus G over L sine theta is equal to 0. Okay, which is yung equation of motion for the plane pendulum. Right? Sir, Yes. L squared yung isa rin sa L. Aha. Oo nga. Okay, nga may G over L. Kaya may G over L. Okay. Meron kaming teacher nung undergrad kami. Teacher namin siya sa EM. Inchik siya. So, inchik yung kanyang accent pag nagtatagalog. Hindi siya yung polo niya pare-pareho. Every meeting. Yun lang talaga ang polo niya. Pero magaling siya magturo siya.
Kaso, hindi siya naliligo. So, may patch ng pawis dito. And malakas ang amoy niya. Baka hindi kayo maniwala na pag kami tumatambay, alam mo, sa ganito kalaking area, pag kami tumambay, alam namin na dumaan siya sa area na yun. Dahil, oh, exactly. Ha? Oh, patay na siya. So, anong tawag dito? Pag klase niya, naupo kami sa likod, syempre. Yung mga girls na doon sa harap. Okay. Minsan sobrang enthusiastic niya ng turo. Sabi niya, ang galing ano. Kita yung mga babae sa harap. Mga klase ang babae sa harap, sabay-sabay silang gumanon. Naalala ko na, kasi yun yung gusto kong sabihin dito. Ang galing, ano? Anyway, at least ako naliligo ako araw-araw. Tagiba ako ng damit. Okay. So, ang galing, ano? So first thing on the video. Oo, ano? Ang galing, ano? Okay. So, anong tawag dito? Yung theta dito is one coordinate. Okay? It could be na sa isang system ay maraming coordinates. Okay? Like, for example, pag Cartesian, hindi meron kayong x, y, z, di ba? Tapos, syempre, magkakaroon din kayo ng x dot, y dot, z dot. So, tatlo yung coordinates ninyo. So, ibig sabihin, tatlong Lagrange equation of motion yung gagawin ninyo. So, partial ng L with respect to x, partial ng L with respect to y, ganun. Okay? So, pwede natin i-generalize yung idea na yon to what's called a general, anong tawag dito? Generalized coordinates. Okay, so si Dr. Chan yung pangalan niya. Lahat kami dumaan sa kanya. So kahit sinong teacher na tanungin niya ng physics. Na nag-aral sa Diliman. So kilala si Dr. Chan. Okay. Anyway. So we can represent ang isang coordinate as Q. Okay, I. Okay, so I is equal to 1, 2, 3. And so on and so forth. And hindi naman kayo dito na unfamiliar sa ganitong klaseng notation, di ba? Kasi ginamit nyo ito sa 1, 2, 2 or 1, 2, 3 nung pinag-aaralan nyo yung iba't ibang coordinate system, right? Okay, so generalized coordinates is something na familiar pa rin kayo. So Qi dot corresponds to yung velocities ng coordinate system. So ito yung generalized na positions and generalized na velocities. Okay. And alam natin na ito yung mga independent variables. So yung mga dependent variables depend on these. So halimbawa, let's consider yung x, for example, as the dependent variable. So x alpha I ay equal sa x or dependent siya sa generalized coordinates. Okay, na anong tawag dito? Q I or QJ, J gagamitin ko kasi may ginagamit yung I dito. QJ dot and NT. Okay, similarly, pwede rin kayong magkaroon ng relation ng inverse transform relation, okay? So, ang ibig ko sabihin is yung QJ ay pwedeng related din sa dependent din sa X. Okay? And of course, yung QJ dot dependent din sa X alpha I. Okay? Okay. Parang ano lang din yan, Cartesian transformation to spherical polar or to cylindrical polar and vice versa. Okay? So merong relation between them. Now, ang
tawag dito, ang idadagdag natin dito ay yung equation of constraint, okay, which we will symbolize as, so ito yung ating equation of constraint, which we will symbolize as Fk x alpha I of t is equal to 0. Okay, so yung k dito is 1, 2, and hanggang m. Kung ilan man yung constraints na ma-determine. Okay. So tignan natin ngayon itong example 7.1. Okay. So find the suitable set of generalized coordinates for a point particle moving on the surface of a hemisphere of radius r whose center is at the origin. Okay, so na-imagine nyo na meron, pag sinabing hemisphere, kalahati lang ng sphere, di ba? So ano lang siya, tawag dito, takip lang ng pagkain para hindi langawin. Okay? Ganun yung itsura. Unless na cubic yung ano nyo. Anyway, so dun lang magta-travel yung particle. Okay? Constrained siya dun sa path na yun. Okay? So ano sa tingin nyo yung equation of constraint? Okay, so ngayon kung consider natin yung Cartesian coordinate system, okay, at yung hemisphere na yun ay may radius na r, tulad ng sinabi dito, diba? Hemisphere has a radius r, and then i-consider natin Cartesian coordinate system. So ano ang equation that describes that sphere? Kasi hindi, Cartesian tayo, Cartesian. X squared plus Y squared. Okay, x squared plus y squared plus z squared kasi ano siya, di ba? Three-dimensional. Okay? Yes, pero ngayon paano natin incorporate dito yung radius? Equals r squared. Okay, or minus r squared equals 0. Okay, and then paano natin sabihin na hemisphere ito? Okay, so dapat yung z is greater than or equal to 0, right? Okay, pag yung z yung vertical axis. Okay, so depende sa choice ng coordinates. Okay, so yon. Dito magkikikin yung mga Math 54 na ano ninyo. Na tawag dito, knowledge. May mga nagma-Math 54 pa dito eh. Ha? Non-existent. Kailangan yung buhayin ulit. Okay, anyway. So, anong tawag dito? Siyempre mag-define tayo ng generalized coordinates. Okay, pwede naman natin gamitin yung x, y, and z. Okay, pero makikita nyo to sa physics, it's best na i-normalize nyo parati yung coordinates nyo para mas madaling mag-compute. And kung halimbawa nagagawa kayo ng computational, okay, using computers, maganda na normalize para hindi na kayo nag-introduce ng constants. Okay? So yung ating coordinates, generalized coordinates ay pwedeng x, pero yung normalized niya is x over r. Yung pangalawang coordinate ay y over r at yung pangatlo ay z over r. So normalized ito na generalized coordinate system. And from here, makikita natin na yung x squared plus y squared plus z squared minus r squared ay pagiging x1 squared plus x2 squared plus x3 squared minus 1 is equal to 0. Right? Okay, straightforward naman yung derivation. Okay? Now, yung Q3 dito will be dependent on Q1 and Q2. Okay, so essentially, meron lang dalawang generalized coordinates.
Kasi you can get Q3 from Q1 and Q2. Okay? Ngayon, gusto nyong gawin yun kasi gusto nyong i-reduce yung number of generalized coordinates. Otherwise, maiipunan kayo ng equations of motion. Di ba? Kasi kung tatlo yung generalized coordinates, tatlo kayong Lagrangian, di ba? Mahirap siyang i-treat, di ba? Kung may ang tawag dito, kung may mga unknowns kayo, tatlo yung Lagrangian nyo, in-expect nyo tatlong unknowns, di ba? Pero kung dalawa lang, mas maganda. Kung ma-reduce nyo yung generalized coordinates, yun yung magandang mangyari. Okay? So, yan na yung ating generalized coordinates. Okay? Para sa system na ito. Yun na naman ang pinapagawa sa 7 point. Okay. Questions? So, okay na? Tapos nyo ng copyhin. Okay. 7.2. Okay. Use the XY coordinate system of figure 7-1 to find the kinetic energy, T, potential energy, U, and the Lagrangian L for a simple pendulum length L, mass M, moving in the XY plane. Okay, determine the determine the transformation equations from XY to the coordinate theta. Now, anong difference doon sa ginawa natin kanina? Ang ginawa natin kanina is in terms of in terms of theta. So isa lang yung generalized coordinates, which is theta. Okay? Dito, ang sabi sa problem, XY coordinate system. So dalawa yung generalized coordinates. Okay? Okay, so yun yung gagawin dito. Alamin yung kinetic energy. Alamin natin yung kinetic energy in terms of x and y. Alamin natin yung potential in terms of x and y. Okay, and then get the Lagrangian, and then get the equations of motion. And then tignan natin kung gaano siya kapareho dun sa ang tawag dito sa spherical polar, okay, or polar coordinate system kung gagawin natin yung transformation from XY Cartesian to polar. Okay? Okay. Now, so yan yung equation. Yan yung figure. Sige, ano ang kinetic energy dito? Ano yung potential energy? Okay? Alam ko na, sabihin ko sa inyo na pag-isipan nyo yan, pero alam ko na nasa libro lang yan. Okay? In the meantime, may tumatawag sa akin. Si Kalikasan. Gianna, nagsasabi mo, Gianna? Plastic. Sabi mo nga nila, over. Ay, hindi. Alam mo naman yung master. Hindi ko na-test. I'm serious. Oh, alam mo sagot? Ay.
So ano ang kinetic energy? Nagre-record pa rin sila. Pansin, ay, nagre-record. Pansin niyo kung nagre-record. Kung niyo. ginagawa ko kayo watch, sabi niya. Ano na? Ano yun? Kung ginagawa ko kayo watch, sabi niya. Ano pa watch? Huwag daw panoorin. Huwag daw panoorin. Yung- Yung record nila. Ano yung pang... Oo, oo nga. Eh di lalo kung ipi-play. Kung hindi na lang kayo nagsalita, di ba? Actually, ang ginagawa ko lang dyan, download ko, post ko na kagad eh, di ba? Yari kayo ngayon. Sa 49-minute mark. mx dot plus 1/2. Okay. And then yung potential energy? Oh, kasi along the y-axis lang naman yung di ba? mg. Di ba? Ang dali. L is equal to? Okay, 1/2 mx dot squared plus 1/2 my dot squared minus mgy. Okay. Okay. So yun yung ating ang tawag dito. The branch. So yung wala sa libro is hindi niya tinreat yung hindi niya kinuha yung equation of motion in terms of Cartesian coordinates. 'Di ba? Nag-transform lang siya diretso sa polar. Okay? Ngayon yun ang gawin natin ngayon dito. So dito dalawa yung generalized coordinates in terms of x and y, right? So partial ng L with respect to x is 0. Okay. And then yung partial ng L with respect to x dot I. Okay, mx dot. Okay, mx dot. Okay, and then ang derivative niyan with respect to time is mx double dot. Okay, which means na from here we get mx double dot is equal to 0. Okay. Now, yung partial ng L with respect to y naman, so yung pangalawang coordinate, ano yung makukuha natin dito? Negative? Ay, bakit ko nilagay na 0? Negative mg. And then yung partial ng L with respect to y dot is equal to my. Okay. So my dot. Then yung derivative with respect to time, nung nakuha nating result is my double dot. Okay, which gives us minus mg minus my double dot or y double dot is equal to 0. Sorry. Y double dot is equal to g. Which is yun naman in-expect natin, di ba? Tawag dito. Yung pendulum ay meron ng acceleration along the Hindi kasi minus negative g. Negative g. So, ang tawag dito? Nagmo-move lang along the y-axis yung di ba? Yung pendulum. Or nagmo-move din siya along the x-axis. Pero yung only force kasi na nag-act on the pendulum is acceleration due to is the force due to gravity. Okay, wala namang force along the x-axis. So yun yung sinasabi dito. No force along the x-axis pero merong force along the y-axis which is gravitational force. Okay. Okay. So yan naman yung equation of motion. But notice na it doesn't really describe yung system. Diba? Ano ba tong system na ito? This is a pendulum. Diba? From these two equations, masusurmise nyo ba na yan ay pendulum? Hindi, di ba? It could be any object na
tawag dito, na nag-undergo ng tawag dito ng nakaka-experience ng force due to gravity. So pag nilipat natin yan ngayon, gumawa tayo ng transformation from x to from x, y to theta. So based on this coordinate system na nakadrawing dyan, x is equal to L cosine theta and y is equal to negative L sine theta. Okay, negative kasi dito yung positive y-axis. Okay? Okay? Okay, and then from there, makukuha natin na yung x dot is equal to, hindi naman nagbabago yung length, di ba? So, L x dot cosine hindi, mali yung nilagay ko. X equals L sine theta. Baliktad. L sine theta. Tama ba? Yung ba yung L? Oh, tama, no? Kasi opposite siya eh. So yung X mo is sine and then yung Y is cosine. Okay. So here we have L cosine theta, theta dot. Okay. And then yung Y dot naman is L sine theta, theta dot. Okay. And ipapasok natin ngayon yan dun sa kinetic energy. Yan yung expression for the kinetic energy. Okay, ito na makukuha natin. So sige. Kinetic energy is 1/2 m and then yung x. So L squared sine squared theta, if that squared plus L squared cosine squared theta, theta dot squared. Okay, ito pa lang yung kinetic. And then minus u, okay, ano yung mg, y. Ang y is negative L cosine theta. So plus mgl cosine. And then syempre pwede natin i-simplify yan. 1/2 ml squared theta dot squared plus mgl cosine theta. Sorry, hindi yan t, kundi yan yung yan na yung Lagrange. Then dito isa na lang yung generalized coordinate system. Okay. So we have partial ng L with respect to theta equal to minus mgl sine theta and then partial ng L with respect to theta dot ml squared theta dot and then yung derivative niyan ml squared theta double dot. So pag sinulat natin lahat yan, minus mgl sine theta minus ml squared theta double dot is equal to 0. Cancel yung ml, okay, na isang l, okay, and then we end up with theta double dot plus g over L sine theta is equal to 0. Okay. So ngayon mas descriptive na itong equation na ito nung plane na pendulum. Okay, so we started out with yung generalized coordinates na dalawa. Okay. Pero makikita niyo dito sa example na ito na pwede nating i-reduce yung generalized coordinates to just one coordinates by doing a transformation. Okay. Vincent. Hindi, ititigan ko dito. Ayun, yung mga nakita ko. Sige na, hintayin ka natin. Ha? Seryoso ba yan? Oo, seryoso. Sabihan mo sila na huwag sila mag-inay. Kasi turo mo ako dito. Seryoso yan, seryoso. Seryoso lang. Baka mamaya sir, nire-record nyo na ako sa mitana.
Actually, once. Yung mga comsay. Takot na sa akin. Kasi pinag-argue mo sila. Pag dumadaan sila sa klase ko, tumitingin sila. Ang galing, ano? Okay, ano pa ba si Vince? Sabi ko magpapakita. Oh. Hindi siya nabot. Talaga naman dumating. Nahiya. Pwede siya. Oh, sabihin. Sir, pag alis ko, paalis naman na siya. May apat pa rin. Balik ka na. Kaya may nawas. Hindi ka nila ako. Saan ka sa loob mo na Oo, hindi ka namin pinag-usapan. Kamag-alala. Ang sinasabi lang namin, asan ka na? Okay. Ano, nakikita niyo na yung ano, yung kung gaano ka-powerful yung ano yun. Hamilton's principle. Okay. Okay. Kanta yan saan? Galing ano? Galing nung. Okay. So, any questions so far? Okay. Teka, ano ba sigot natin dito? Okay, so actually, pwede na natin i-generalize. Puro na lang tayo generalize. Pwede natin i-rewrite yung Lagrange equations of motion in terms of the generalized coordinates. Okay? Okay. So, first of all, base dun sa mga ano natin, napag-aralan na natin, okay, babalikan natin itong definition babalikan natin itong Hamilton's principle, papalitan natin ito, base nga dun sa napag-aralan natin. Okay, so time dito, yung time integral of the difference between the potential and kinetic energy ay papalitan natin ng time integral of, pwede ko nang burahin, di ba? Kasi, ang tawag dito, naka-video naman ito. Basically, nasa ano naman ito? Nasa book, time integral of the Lagrangian function for the system. Okay. Okay. So yun na yung natin. Yun na yung tawag dito, modification sa Hamilton's principle. Okay. After defining yung Lagrangian as the difference between the kinetic and potential energy. So pwede natin isulat yung Lagrangian as, of course, T, which is a function of x dot alpha I
minus u, which is of course a function of position. Okay. And in generalized coordinates, ito ay t, qj dot, and then t minus u, qj t. Okay, so yung Hamilton's principle ngayon, okay, is written in terms of generalized coordinates. Minimization ng Lagrangian qj dot t dt equal to 0. So ito na yung ating Hamilton's principle. Okay, kanina t minus u yung nakalagay dyan. Okay. And then of course yung equation of motion is derived from this generalized ang tawag dito? Lagrange equation of motion. Okay. So sometimes ang tawag dito is Euler-Lagrange equation of motion. And alam naman natin kung bakit Euler-Lagrange kasi basically itong equation na ito is the Euler equation. Pero by introducing yung Hamilton's principle, okay, nire-introduce natin itong equation na to as in terms of the Lagrange function, kaya siya naging Euler-Lagrange equation. Okay. So, ano ang basically ang tasks natin dito? Ang task ay, so yung procedure ay kukunin nyo yung kinetic energy, kukunin nyo yung potential energy, pero i-check nyo muna kung yung equation, yung generalized coordinates ay yung as small number as possible. Right? Kung hindi, tawag dito, relate one of the coordinates to the other or magkaroon kayo ng transformation of coordinate system. Okay? So tingnan nyo kung ano yung magiging better. Tawag dito. And then, yung isang hindi pa natin pinag-focusan dito is yung determination ng constraint. Okay? So, yun yung basically gagawin natin o makikita natin sa mga examples. Determine yung equation of constraint and then determine yung Lagrange function and then use Lagrange equation of motion to solve the problem. Okay? Now, yung constraints ay tawag dito. Tulad na nakita natin kanina, maybe functions of time. Okay, pag functions sila ng time, ang tawag sa kanila ay holonomic. Okay, pag constraints. So pag functions sila ng time, functions of time, tawag ay holonomic. Huwag na akong tanongin kung bakit. Something to do with mixture na naman yan ng mga Greek words and then holo in Greek means something ganyan. Tapos pag walang time dependence, okay, no time dependence, no explicit time dependence. Ang tawag natin doon sa constraints na yan ay fixed or scleronomic. Scleronomic. And pag moving yung constraint, okay, na hindi natin i-consider sa Physics 161. Okay, ang tawag dito ay rheonomic. So ang moving constraint is tawag dito discuss sa chapter 8 pero hanggang chapter 7 lang tayo. So sa 162 niya na most probably discuss ito. Okay.
Okay, questions? Ah, shoot, nawala yung ibang slides. Ano ko nagdagdag ako dito? Okay, anyway, supposedly yung slide na ipapakita ko dito ay yung example 7.3. Pwedeng mag-refer na lang kayo sa book. So sa example 7.3. So consider the case of projectile motion under gravity in 2 dimensions, as was discussed in example 2.6. Okay, so find the equations of motion in both Cartesian and polar coordinates. Okay, so projectile, ano to? Projectile motion. Okay, so if you recall, ang projectile motion ay ganyan, di ba? So, pwede pa ganyan. Okay. So, positive y, ay sa direction na yan, positive x sa direction ito, angle na theta, and then yung velocity v naught. Okay, and then at any point, merong velocity yung object. So, in Cartesian coordinate system, okay, in Cartesian coordinate system yung tayo. Cartesian coordinate system. Hindi kayo sa mga acronyms, no? Yung generation ninyo. CCS. Ano ang kinetic energy ng projectile? Half mx dot squared plus 1/2 y dot squared. Diba? Components ng velocity along the x and y axis. Okay? And then yung potential. Okay, so projectile to sa gravity lang ito. mgy. Okay, so ina-assume natin na dito sa point na ito, u is equal to 0. Okay, so u is equal to 0 at y equals 0. So anong tawag dito? Ano ang Lagrange? Or 1/2 mx dot squared plus 1/2 my dot squared mgy. Actually, nagawa na natin to kanina, di ba? Ang partial ng L with respect to x minus d dt, partial ng L with respect to x dot is equal to 0 will give us, nalala nyo ba? Anong partial ng L with respect to x? 0. Partial ng L with respect to x dot, mx dot, and then kukunin yung derivative nun. Mx double dot equal to 0. So mx double dot is equal to 0. Okay. And then sa y-axis, d dt partial ng L with respect to y dot is equal to 0. Then, so partial ng L with respect to y, negative mg. Okay? Then yung partial ng L with respect to y dot, my dot, and then kunin yung derivative nun, my double dot. So equal to 0, this will give us y double dot is equal to negative g. Okay, which are exactly yung equations of motion for a projectile. Okay, so from here, pwede nyo nang kunin yung yung kinematic equations, di ba? Kunin nyo lang, di ba? So x double dot. Okay. So x double dot is equal to 0. Kunin yung integral niya with respect to time, x dot is equal to some constant, di ba? Ano ba? V, x dot not, huwag na, para hindi tayo nalilito. So V naught, di ba? And then, kunin niyo ulit yung derivative niyan. X is equal to V naught T. Okay, plus some constant. Okay, na tinatawag natin na X naught. Okay, plus X. Okay, ganun din sa y double dot is equal to negative G. Dito naman, pag in-integrate natin ito, okay, makukuha natin is negative GT. Okay, and then integrate natin ito one more time. O negative GT, sorry. Plus
V naught y, di ba? And then y is equal to V naught. So y naught plus V naught yt minus 1/2 gt squared. Okay? So may corresponding yan mga initial conditions na in-apply natin dito. Okay? So diyan kitang-kita natin yung pagiging projectile. Okay, so polar coordinates. Ano na ngayon ang polar coordinates nito? So anong kinetic energy pa sa polar coordinates? Mag-start tayo sa t is equal to 1/2 mx dot squared plus 1/2 my dot squared. Ano yung x ulit? Conversion from polar? Anong tawag dito? Cartesian to polar? Okay, r cosine theta, y is cosine ba o sine? Okay, tama. So y is equal to r sine theta. So ang x dot is x dot is equal to, okay, ano na to projectile to. So yung r, ano ba yung r dito sa projectile? Halimbawa, andyan siya. So yan yung r mo, di ba? So nagbabago na yung r. Okay? Hindi na constant yung r dito. Okay? So r dot cosine theta plus r minus r sine theta dot. Okay? Ang square niyan ay r dot squared cosine squared theta minus 2 r dot sine theta cosine theta dot plus r squared sine squared theta dot squared. Okay, so y dot okay, so r dot sine theta minus r theta dot. So y dot squared is r dot squared sine squared theta minus or plus plus to no? Plus 2r dot sine theta cosine theta dot plus square. Okay? So pag inad natin yung x squared plus y squared, itong dalawa magka-cancel. Tama? Meron tayong cosine squared theta dito tsaka sine squared theta na pag inad natin equal sa 1. And then meron tayong sine squared theta plus cosine squared theta dito na equal din sa 1. So yung ating kinetic energy ngayon is equal to 1/2 m. Anong natira? R dot squared plus r squared theta dot squared. R squared theta dot squared. Okay? Okay. Then yung potential. So yung potential naman is mgy. Pero convert natin niya ngayon into mgr sine theta. Okay. So yan na yung makukuha natin yung Lagrange natin. Lagrange equation. So 1/2 mr dot squared plus 1/2 mr squared theta dot squared minus mgr sine theta. So dalawa yung coordinates natin dito, no? Theta at saka r. So working on r first. So r. So partial ng L with respect to r.
Para masulatan natin kagad. C equal to 0. So partial ng L with respect to R? Negative mg sin theta. Ba, ito. Yung sa Meron pa dun. So anong sagot dun? M, Ay, isa hindi. MR Ito. theta that's So plus 1/2. Wala na yung 1/2. MR theta mr theta dot squared equal to 0. Tama? so M Hindi. Sorry. Ano ba yan? Hindi pa tayo tapos. Okay. D dt. Lagay muna natin D dt. Okay. MR mr dot. Ilang ba? So pwede na palang mr double dot na lang dun. mr double dot is equal to 0. Okay, so cancel na lahat ng m. Okay, and then we end up with just so r double dot sorry. Ayoko na mag-isip. Minus g sin theta plus r theta dot squared minus r theta. Yan. Okay? Akong ginagawa pag TTH. Kayo lang class. Meron ako 9 to 11. Okay, 6,100. Pero 6,100 yun. Okay. Ano? Nagtatanong ko sila kung kamusta kayo. Sabi ko, mabait po. Mabait naman siya, pero yung score ko na 11 over. Walang kinalaman yun sa akin kung yung score nyo ay 11-14. Sabi ko nga, mabait kayo. Okay, okay. Pero yung exam niya, tinatanong kasi na kami sa exam niya. So, Mabait, pero yung exam ko gano'n. so hindi mo sasabihin kung sino yun, ano? Gusto niyo, sir? Sabi ko sa inyo na yan. One day mo na. Ay, ano? Sino? Sa first exam mo. Sino? So 1 to 1? Hindi, may may 1 to 1 ako ngayon, may naka-perfect ko. Yun lang yun naalala ko. Pero yun noon na 1 to 1, hindi ko na naalala yung mga. Okay, tapusin na natin to. Yan, partial ng L with respect to theta. So na yung equation natin. Sumuko na rin yung yung pen. Okay. Then, talaga. Okay. Yun. PowerPoint yung sumuko. Shit. D dt partial ng L with respect to theta dot. Okay. Equal 0. So partial ng L with respect to theta. Ay, equation ano? Meron ba? Meron ano? Negative mgr cosine theta na. Cosine theta na. Kasi kukunin nyo na yung derivative. So negative mgr cosine theta. Okay? Tapos, yung d dt ng L with respect to theta dot. mr squared theta dot. And then kukunin natin yung derivative nun. So mr squared theta double dot. Okay, so mr squared theta double dot is equal to 0. Okay? Okay. Yang mga equations ba na yan ay mukhang equations that describe projectile motion?
Of course, they describe projectile motion in polar coordinates. Pero kung sa unang tingin, yung baka lang unan yung ano, tawag dito, doon yung siya, i-associate yung baka siya sa sa projectile motion. Ha? Ano sa libro? Hindi, sa unang tingin lang. I mean, kung hindi pa kayo nagbabasa ng libro, and I'm sure hindi pa. Okay. Pag tinignan niyo yan, pero totoo, di ba? Hindi isipin na projectile motion yan, di ba? Okay? So, anong pinapakita dito sa example nito? Of course, this example is an exercise on using yung Lagrange equation of motion. Pero ang pangalawa pinapakita dito is the choice of generalized coordinates is important. Okay? Otherwise, kung hindi nyo pinili ng tama, you'll end up with this complicated equation, okay? Na hindi nyo straightforward ma-interpret and obviously hindi nyo masasolve na directly. Tama? Hindi, ito mas solvable naman ito kasi essentially ano na to eh. O kita nyo nga to, theta double dot ano yan eh. Theta double dot plus G over R cosine theta. Paano naging projectile motion yan? Di ba? So yun. And yan nga, hindi nyo actually masasolve directly. Di ba? Kailangan nyo pang gumamit ng approximation para masolve. Okay, and then ito naman, yan. May theta dot ka na, meron ka pang R double dot. Okay, so kailangan nyo i-break ito into two ordinary differential equations. Okay? Okay. So, any questions? Okay, so next meeting, magko-consider tayo ng even more examples. Okay. And then tutuloy natin yung discussions.